Hindi po kami nagkita ni Sharon, si Senator Kiko lamang po nung ako po ay basahan ng impormasyon. At inuulit ko po yung kwento, tinapik po niya ako sa kaliwang balikat ko, pag-angat ng ulo ko, nakita ko si Senador Kiko at ang sabi, "Nanay, kumusta ka na? Halika, mag-usap tayo sa labas." Nasa Amerika po si Sharon noon, may concert sila ni Gabby Concepcion. Ang sabi niya, sa November 28, babalik na si Sharon, magkikita tayo, mag-uusap tayo. Hindi po naganap yun. Hindi po naganap yun hanggang kahapon. Hindi po. Ang nagkaroon po ng pag-uusap ay ang aking abogado at ang mga abogado ni na Senador at Sharon Cuneta. Ako po, meron man pong hinihingi na public apology o wala, makakapanalamin po ako. Diretso po ako makatitingin sa inyo. Kapag ako po ang kulang at labis, marunong po akong humarap sa katotohanan. Hindi po hinihingi ni Sharon at ni Senator Kiko ang public apology. Sa akin po nagmula yon sa SNN. Lahat po ng binitiwan kong salita doon ay hindi po pinractice. Hindi po yan pinlano. Alam po yan ni Romel at ni Wendell at ng aming staff. Ipinasok ko lang po dahil parang yun ang gustong sabihin ng puso ko. Ang sabi ko nga, nasaktan ko si Sharon Cuneta, alam ko po yun, kaya nga humantong sa ganito. At ako naman po, bilang nakapanakit ng aking kapwa, may handa po akong gamot para pagalingin naman yung sugat. Yun po ang talagang nilalaman ng aking puso. May nagtatanong, bakit kailangan mong gawin yung ganon? Hindi ko po ipagmamalaki ang sarili ko kung alam ko nang may kapos ako at may at kasobrahan na ipinipilit ko pa rin po ang katwiran na balik ko. Gusto ko pong ipagmalaki ang aking sarili at gusto kong ipagmalaki nyo ako bilang tao na humaharap sa katotohanan at tumatanggap ng kakulangan. Gusto ko po yon. Ang pagpapakumbaba po, hindi yan makababawa sa ating pagkatao. Hindi po yan makababawa sa presyo ng langis at ng bigas. Ang pagpapakumbaba po ay isang senyal ng isang tao na marunong tanggapin ang kanyang kakulangan. Yun po yun. At eto na po yung kwento. So kahapon po, nung magkita-kita na po kami sa korte, ay dalawang silya po yon na mahaba. Sa kaliwa po ako, nasa kanan si Senator Kiko at si Sharon. Huli na po silang pumasok dahil alam ng aming judge na nandun na sila sa labas. Nadidinig po yung ingay eh. Maririnig po yung, "Mama ko naman po, pa-picture po tayo," yung mga ganon. Maririnig yung mga anasan sa labas. Pag upo nila, hinanap po ako ng mata ni Sharon. May isang dipa din po yung layo. Ang sabi niya, "Nanay, I miss you, Nanay." Si Senator Kiko, isang ngiti na mula sa puso ang tinanggap ko. Talagang ganon po. Kaninong puso po ang hindi mababagbag na ang mga nagkaso sa iyo ay sila pa ang nagpapakumbaba. So, sinabi na, nag-order na po si judge na gano'n na nga po ang nangyari, nagkaroon na po ng komunikasyon ang magkabilang panig at tinatanggap po ni na Senator Kiko at Sharon yung aking mga sinabi sa SNN. Alam niyo po, nung umere po yun, nung nakaraang Sabado, alas 4:16 po, pagkatapos po nun, may text na kagad si Sharon sa akin, "Nanay, salamat sa pagbunot ng tinik sa puso ko." Yun po ang una niyang text sa akin. Sobra pong, yun po ang araw na parang dinisenyo para sa akin at yung kahapon. Okay, so nandun na kami. Napakapayat po ni Sharon Cuneta. Nung yakapin po niya ako, naramdaman ko po yung mga buto na nakalapat sa aking katawan. Napakapayat. Gusto ko pong sukatin ang kanyang bewang. Sabi ko nga, "Payakap naman sa maalindog mong katawan." Tawa siya ng tawa. Sabi niya, "Alam mo, Nanay, nung gumraduate ang apo mo sa New York, pinag-usapan na namin ito." Sabi ko sa kanya, "Third, pagbalik natin, gusto ko wala na, tapos na yung kay Nanay para everybody happy na. Ayoko na yung ganon." Sabi niya, "Ayoko ng negativity," parang ganon. Nung yumakap po siya sa akin, ang sabi niya, "Nanay, sorry. Anak, hindi ikaw ang dapat mag-sorry.
Ako yun. Ako yun dapat mag-sorry dahil nasaktan ko ang puso mo. Dumugo ang puso mo dahil sa mga sinabi ko. Ako dapat yun. Hindi, nanay, yung abala, yung oras mo, alam ko, napakaabala mo. Tapos, nung isang pa namin itong kasong ito, alam mo yun, umiiyak ako. Iyak ako ng iyak kasi mahal kita. Kung naiinis lang daw po siya sa akin, hindi niya gagawin yon. Pero dahil mahal niya ako at ayaw niyang masira ng tuluyan ang isa pong pagkakaibigan na pareho naming inalagaan, yun po ang dahilan kung bakit siya nagreklamo at si Senador Kiko. At ako po ay natutuwa. Ang dami niyang kwento talaga na, ako si Romel Chica, ako, alam niya si Aronian, si Baricoto, tuwan-tuwa ako. Sabi niya, kasi pagka kumakanta siya ng mali-mali ang lyrics, at saka ang tono, ikinokorek ninyo. Sobrang napaka, po niya, makwento siya tulad din ng dating Sharon Cuneta na tumatawag, naghahalakakan kami. Ganun po yon. Lilinawin ko lang po, ito po ay natuldukan hindi dahil sa kakapusan ng ebidensya. Hindi po kami dumating sa ganung punto. Iniurong po nila ang kasong ito dahil sa isang magandang komunikasyon na tinanggap po nila ang aking panghihingi ng paumanhin. Pampubliko man o pampribado, gusto ko po silang tawagin, pabayaan niyo po akong bigyan sila ng tatak sa puso ko. The forgiving couple. At alam ko po, galing sa puso po ang kanilang pagtanggap sa akin. Muli. Ayan. Gusto ko pong pasalamatan ito, ang akin pong abogado, si Attorney Shirley Tabangcura Dasco. Nasubaybayan ko po ang kanyang pagdadalaga, ang kanyang pagpapakasal, pagdadalang taot, pagkakaroon ng anak. Talaga pong kasama ko na siya lagi sa mga ganitong kaso. At ang mga abogado po, nina Sharon at Attorney Kiko, babanggitin ko pong isa-isa. Marami po sila pero 3 po yung nakalista sa akin. Sina Attorney Maria Priscilla Kim, Attorney Isabela Sabio, Attorney Gabby Concepcion. Huwag po kayong magulat. Talaga pong may abogado silang ang pangalan ay Attorney Gabby Concepcion. Siya po ay apo ng isang Sharonian. Ang apelyido nila ay Concepcion, kaya siya binigyan ng pangalang Gabriel Concepcion. Sharon Gabby po ang lola niya. Yun po yun. Gusto ko silang pasalamatan kasi kahit po minsan, hindi nila ipinaramdam sa akin na sila'y mga abogado ng aking kalaban. Napaka-marespeto, talagang mararamdaman niyo po yun. Maraming salamat sa inyo. Thank you so much sa inyo. At syempre, gusto ko pong pasalamatan mula sa puso si OG Diaz po, ang aking anak-anakan. Magiging emosyonal ako. Kasi, nung po nag-uusap si Sharon at saka si Senator Kiko sa New York, siya naman pong pagtawag ni OG. At ang sabi niya, Sen, isa lang naman yung hinihingi kong balato sa'yo, yung kay Ate Christy. Nag-usap po sila. Pagbalik, aayusin natin. Balato, ibig sabihin, hiningi, nagtulay, humingi ng espasyo para sa isang pag-aayos. Yun po yun. OG Diaz, sobrang salamat sa iyo. Sa inyo ni Senator Kiko sa pagtutulay. Sa lahat po ng mga CFMers, ng mga SNNers, nakasama ko po mula nung May 10, 2024 hanggang kahapon sa mahabang kwentong ito. Salamat sa inyo. Sa mga hindi pabor dito sa pagbabati, maganda po ang mundo kapag nagkakaayos. Kasi hindi ko naman po pinatikim sa inyo yung pagbibiyahe ko mula Valenzuela hanggang Makati sa pagdinig ng kasong ito. Kahit 1 minuto po ng buhay nyo, hindi ko po kayo inabala. Dito po sa bail na ibinigay ko sa korte, sa akin pong pagbibigay na ito, hindi ko po kayo inutangan kahit 5 duling. Huwag na po kayong malungkot pa o manumbat pa kung bakit kailangan magkaayos ng ganito kabilis. Maganda po ang mundo, napakaganda ng mundo. Huwag nating sayangin. At saka yung mental health, yung
yung abala na inilalis sa puso mo. Ako po ang lagi nagkukwento sa inyo kahit sa text. Ingatan ang mental health. Iwasan ang stress. Yan ang pinagsisimula ng sakit. Sana po maintindihan nyo yon. Wala po kayo sa aking kalagayan. Kaya nyo yan nasasabi. Hindi ko hintayin mangyari sa inyo para mapatunayan ninyo mahirap po ang may problema. Muli po, kina Sharon Cuneta at Senator Kiko Pangilinan sa kanilang mga abogado mula sa pusong pagtatawid ng sobrang pasasalamat. Maraming salamat.